day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Ronaldo Bandico from Dipolog City. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng PVC buga with pump balloon. So ayan po, makita niyo. Pump balloon po ito. So, napaka-unique po itong ginagawa kong buga. Kasi iba po ito sa mga ginagawa ng ibang kabataan na gumagamit lamang ng sira na lata. Naku ho, napakadelikado yun sa mga anak niyo. Tapos, ayun po, napag-isipan kong gumawa para safe na safe yung mga anak. So, ayun po. Ito po mga kagamitan natin. Mayroon tayong socket reducer. Ayun po. End cap, PVC end cap. Tapos yung pinagkakat natin na PVC na 40mm. Tapos mayroon tayong nail plug. Tapos mayroon tayong masking tape na 3/4. At saka yung masking na tape na 1/2. Tapos ito yung T. Ito yung socket reducer na 40x25. Tapos fuel hose. Tapos meron tayong pangdikit, napaka-importante ito sa lahat. Saka yung super glue. Ito yung napaka-importante po, yung super glue. Tapos yun na, makita nito sa may gilid. Tingnan nyo kung paano ko ito binutasan. Ayan po, makita nyo. So, magkabila yung butas niya. Dito po, nagsimula yung dito po natin pinapasok yung nail plug kung saan nagsimula yung kuryente. Ayun po, makikita niyo. Ayan po. Pagkatapos, ayan po ang itsura niya. So, pagkatapos, kailangan natin ng socket reducer na 32x20. So, bali, ito po yung nagsilbi nating divider ng ating PVC buga. Ayan po. So, kailangan natin ng guhit. So, ito yung guhit. Ayan po, ito yung guhit. Pangatlo, ito po yung nagsisilbi nating marking. Ayan po. So, kinakailangan natin lagyan natin ng konting distance. Kasi pag maliit yung distance yan, hindi yan pumutok. So, medyo ang ilagay natin na distance nasa 1 feet lang. 8 inches. So, ayan po. So, kinakailangan natin yun ng masking tape. Ito yung masking tape. Ito yung napaka-importante sa lahat. So, actually, ito po nagiging tsura niya nung una. So, ayan po. So, binutasan ko dito sa may gilid. Ayan po, binutasan ko sa may gilid. Hanggang po siya ay magiging ganito ng itsura. So, tapos, lalagyan natin ng masking tape. Ito po yung masking tape. Ito po yung nagsilbing guide. Ayan po. Ayan po. Pagkatapos nilagyan po natin ng masking tape, isukat natin dito sa may PVC na 50mm kung ito ba ay nagkasya na. So ayan po, kasya. So dito natin yan ipasok sa unang divider. Tapos dito naman tayo sa pangalawang divider. Tapos sa huli yung pangatlo. Ayan, dito po sa dulo. Ayan po. Pwede dito natin pasok. Ayan po. Gamit din ng stick patungo dito. So ayan po. Pagkatapos, dito na po ang ating nail plug. So next, ayan po. Gumamit tayo ng PVC na pinagkakat natin na 20mm. Ito po ay 20mm na PVC cap. So dito po natin ipasok. Ayan. Diba? Ayan po. Dito natin ipasok sa kabilang butas. So, ayan po. Pagkatapos natin ipasok, isunod natin yung elbow. Ito pong sukat nito ay 1/2 or 20mm na elbow. So ayan po. Ipasok natin. So ayan po. So ayan po, nakapasok na. So next step natin, ipasok natin yung pinagkakat natin na PVC na 20mm. So ayan po. Ito po yung iba sa mataas. So ayan po. Ipasok natin ito sa may elbow. Ayan po. Elbow. So actually, hindi lang to basta-basta mo lang ipasok. Kinakailangan mo gumawa ng ball valve. Ayun po, ball valve. So itong ball valve, napakadali itong
gawin mga amigo. Yan po. Gawa ito sa stainless na 1/2. So pinagkakat ko lang ito. So tapos nilagyan ko dito ng masking tape na 3/4. Tapos ayun po. Gamit din ako ng chemical hose. Ayun po. Chemical hose. Tapos gumamit din ako ng guma o rubber. Ito po yung nagsisilbi nating gasket. So ayun po. So una, putasan ko po dito yung guma. Tapos ipasok ko dito sa may PVC na stainless na 1/2. Yan po. Pasok po natin. Tingnan niyo ito mga amigo. Napakadali po ito. Mga amigo, ayan po. Makikita niyo. Ayan po, nakapasok na oh. So ayan po. Pasok na ho siya. Tapos kailangan mo ring mag-guard din ng isang stainless na 1/2. So ito po yung nagsilbing stopper niya dito sa ating ball valve. So ayan po. So ayan po. Tapos mayroon tayong pinagakat na PVC na 20mm. Pasok natin siya dito mga amigo. Ayan po. Ayan po. Kapasok na. Next, kailangan natin gumamit ng marble or jolene. Tingnan nyo. Marble ito mga amigo. So, ipasok natin siya dito sa gitna. So, ayan po. Nakapasok na. So, ito yung pinagakat natin na PVC stainless na 1/2. So ito pong nagsilbing stopper niya. Ayan po. Parang yung marble na nagamit na itong pangsilbing ball valve, hindi siya matanggal. Ayan po. Tingnan niyo po. Ayan po. Kung pagbuga ka ng hangin patungo dito sa body chamber natin, ayan po, nakapasok siya. Siguro hindi ito mabaliktad. Nako, kasi pag mabaliktad yan, hindi yan magbibigay ng hangin patungo dito sa ating body chamber or PVC buga. So ayan po, nakapasok na. So ayan po. Ihipin natin kung saan lumabas yung hangin. Doon mo ipasok doon mo itungo yung ball valve. Ayan po. Pagkatapos gumamit tayo ng T. Ayan po, T. PVC T. Ayan po. Ipasok natin siya dito sa ball valve natin ginagawa. Ayan po. Ito na siya. Ito na ho ang naging itsura niya. Ayun na. So, mayroon ng T. Tapos, doon na tayo sa pump balloon. So, ayun po. Ito po yung pump balloon. Pinagkakat ko lang dito. Tapos, gumamit tayo ng fuel hose. Ito yung fuel hose ng motor. So, ayan po. Pasok natin siya dito sa loob. Ayan po. Pagkatapos, bago natin yun ipasok, lalagyan natin dito ulit ng super glue. So, ito yung super glue. Napaka-importante ko sa lahat. Tapos, ipasok na siya dito. Ayan po. Pagkatapos, kakat na tayo ulit ng 20mm na PVC. Ayan po. Ayan po. 20mm na PVC. So, ang una natin gawin, dito ng ating pampalon, kinakailangan natin balutan ng masking tape na 3/4. So, ayan po. So, hanggang po siya ay magkasya dito ng ating pinagkakat na PVC na 20mm. So, ayan po. Ayan po, makikita ninyo. So, pasok mo lang siya dito. Ayan po. Ito na ayun po, tanggal. So ayan po. Ito na ang naging itsura niya. So pampalon, PVC na 20mm na may masking tape sa loob. Tapos fuel hose. So ipasok natin siya dito sa loob. Ayun po. Makita niyo, pinapasok ko na. Pagkakapain niyo dito, ayun po. Ipasok niyo dito. Hilain mo ito pababa. So ayun po. Tapos ipasok mo dito sa ng ating T. So bago natin ipasok niyan, kung mayroon kayong solvent, PVC solvent, lagay mo dito bago natin ipasok yung PVC, yung pambalon natin.
dito sa P. Ayan po. Ito na ang naging hitsura niya mga amigo. So yun na. So makikita niyo. Tingnan niyo. So napaka-unique ho ito. So ayun. Next, doon naman tayo sa container tank. So ayun po, doon naman tayo sa container tank. So ito yun po yung ginagamit natin sa container tank. Ito yung socket reducer na may sukat na 40 by 25 mm. So ayun po. Tapos mayroon din tayong pinagkakat na PVC na 40 mm. Ayun po, makikita ninyo. Ayun po. Tapos mayroon din tayong PVC end cap na PVC end cap na 40 mm. 40 mm din. So ito po yung nagsilbing takip. So ayan po. So ayan po. Pakita ko sa inyo kung paano ito i-assemble. So ayan po. Ipasok ko yung PVC end cap. Ayan po. Makikita niyo. Ito na naging hitsura niya. So ngayon, gumamit tayo ulit ng socket reducer. 40 by 25 mm. So ayan po. Pasok natin to hanggang po siya ay magiging PVC container. PVC ito po ay nagiging container tank natin. So next, ito na siya, naging hitsura niya. Kailangan natin pa rin ng female adapter. So ito po, 20 mm din. Pasok na dun sa dulo. Ayan po. Nakita niyo. So, container tank na siya. Ayan ang hitsura niya. So, napakaganda mga amigo. So, bago yan natin ilagay, ay pasok, gumamit tayo ng PVC solvent. So, ayan po. Pasok natin tapos, pagkatapos ng pasok yung PVC natin, siyempre ito yung super glue. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Parang walang singaw yung ginagawa natin. Matibay at pulido yung paggawa natin. So ayun, dito na tayo ulit sa may T. Ito yung T. Tingnan mo. So ito yung T. So kailangan din natin ulit ng PVC na 20 yung nagkatab natin. So ipasok natin dito sa may T. Ayan po, makikita niyo mga amigo. Pinapasok ko na. Ayan po. Makikita ko na. Ayan po. Next, kailangan ko rin ulit ng ano tawag ito? Male adapter. So ito yung male adapter. Pasok natin dito ulit sa PVC na 20 mm. Ayan po. Ito na magiging hitsura niya. So mga amigo, ito na. Ayan po. So ito yung adapter na 20 mm. Tapos ito yung fuel hose. Ipasok natin. Ito yung ang itong ginagawang itong tawag na to container tank. Ito po container tank. Nakalimutan ko. Yan po. Pasok ko na po dito. Yan po. Yan po ang naging itsura niya. Tapos yan po, medyo mataas pa rin. Pasok natin ng konti hanggang po siya po ay maliit. Tapos ipasok natin itong PVC container tank. Ayun na po. Ayun na. So ayun po. Ito na ang nagiging hitsura niya, mga amigo. So bago yan, ipasok natin, huwag niyong kalimutan itong super glue dito sa may gilid. Katapos super glue. Lahat po kailangan mong lagyan ng super glue. So ito na po ang naging itsura niya, mga amigo. Yan na po. So ipam lang ito. Yan na, final na ito. Ipam mo ito. Sorry na po, ito nadikit matanggal pa. So ayan po. So ipam ulit ito ng konti. So ayan po, magpam ka lang. So ayan po, pam ka lang. Ayan po, ipam ito. Tapos dito yung ating igniter. Dito po nakabit. Dito po, binatasan ko po dito. Dito po ilalagay yung igniter natin. Papunta dito sa ating male plug.
So itong milk plug, ito po yung nagsilbing doon po nag-start ang ating kuryente. So ayan po. So ayan na. So napakaganda tingnan, ba? So ayan na. So next, dito na tayo sa takip. Ayan. Saan yung isang takip natin? Ayan po. Ayan po, nawawala na. So, ayun na. Ito na po yung panglas natin. Dito po natin ilagay yung pangtakip. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Kaya kailangan po itong matibay na takip. So, ayun po, matibay po. Itong takip ko po is gawa ito sa takip ng primary epoxy. So, wala na akong ibang BBC kundi napag-isipan kong gamitin ito yung takip. So, ayun po. Ilalagay ko dito ng masking tape. Yan po, nilalagay ng masking tape hanggang siya po ay makasya dito sa PVC na 50mm. So kailangan po natin siyang ipasok. So bago yan natin siya ipasok, lagyan natin ulit ng super glue. Yan po, super glue. Tapos dito sa may gilid, lagyan natin dito ng primary epoxy. Yan po, dito sa may gilid. Tapos saka mo ipasok yung ating unang takip. So pagkatapos ipasok natin yan, mapipisa yung pioneer na nilalagay natin sa gilid. Saka natin hagurin yan. Hagurin natin ganito. So makita nyo, so di ba, makita nyo may bakante pa doon sa loob. So kung gusto nyo mas lalo pang tumiba yung pioneer epoxy, gusto nyo madiwa pa yung ating ginagawang buga, so kailangan pa natin ulit ng lagyan dito ng pioneer epoxy. Ayan po, dito po sa loob. Ayan po, kailangan punuin natin ng pioneer epoxy. Ayan po, punuin natin yan. Tapos bago natin ipasok yung panglas natin, PVC in cup. Ayan po, 50mm din. So ayan po, 50mm, nakita nyo. So ayan po, bago natin ipasok sa loob, ayan po, ipasok natin yung PVC in cup. So bago natin ipasok, lagyan natin muna ng PVC solvent. So ayan po, pasok na natin. So ayan po, pagkatapos huwag mo kalimutan ulit ng maglagay ng super glue. So ayan po, ito na, ito po ang naging katapusan niya. Ayan po, makikita niyo. So di ba, napaka gandang tingnan po. Ayan po, safe na safe po ito sa mga anak niyo. Hindi ito iwas disgrasya po ito sa mga anak niyo. Ayan po, makita niyo, no? So ayan po, pag putok niyo na, kung gusto niya yung pumutok, pump lang niyo na lang ito na. Ayan po, pump niyo na lang. So ayan po, pump niyo na lang. Ayan po, makita, pump niyo na lang. Ayan po. Ayan po. Maraming salamat po. Kung nagustuhan yung video ito, kung gusto niyo gumawa nito, mag-comment lang po kayo sa baba at sasagutin ko po kayo. Maraming salamat po, mga amigo. So ayun na, natapos natin ginagawang PVC buga. Ayun, display na natin kung mag-success pa itong ginagawa natin. So ayun. So tapos yung unang natin gawin, so lagyan natin ng Flying Tiger. So ayun po, Flying Tiger. So kailangan konti lang ilagay natin ng Flying Tiger. Ayun po. Tapos pasok natin container tank dito. Tapos ayun po, ipump lang natin ng 4 na pump. So ayun po, 4 na pump. Long pump, long pump, 4 na pump. Ayun po. So success na po. So sana po nagustuhan itong ginagawa kong video. Yan po.